Nag-speech siya dito sa Palawan kahapon at umuro nga mga kababayan ang kanyang jetlog na kasinlaki ng butiki. Akala ko ba tuwang-tuwa kayo kay Bangag dahil siya ay matapang? Akala ko ba yung mga dating dilawan pinklawan na mga politiko ay natutuwa kay Bangag Jr. na ipagtatanggol niya kayo? Diba? Nasaan na yung bumibilib kay Marcos Jr. na matapang siya? Eh ngayon, hindi daw pala tayo lalaban. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga palangga, so ito na nga, umurong ang bayag ditong si Bangag Jr. na kung saan ay nag-speech siya dito sa Palawan kahapon at umuro nga mga kababayan ang kanyang jetlog na kasinlaki ng butiki. Right? Dito nyo makikita na talagang wala sa tamang katinuan ang presidente ninyong Bangag dahil paiba-iba. Dahil nung nagsalita siya kahapon doon sa Talk to the Troops sa Western Command Headquarters sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa sa Palawan ay umurong ang kanyang, sabi ko nga, ang kanyang jetlog. At doon, mga kababayan, ay pinarangalan niya si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki. Ang award na ito ay tinatawag na Order of Lapu-Lapu, Lapu-Lapu Rank of Campilan. So yan yung binigay na award ni Marcos Jr. dito sa ating kawawang seaman na ito. Ngayon, mga kababayan, in the past, di ba, ang yabang ni Marcos Jr. na talagang akala mo makikipagbanggaan sa China. Alright? So ngayon, na naputulan ng daliri itong ating kababayan. At kitang-kita naman dun sa mga video, okay, na hindi ka agad nila ni-release. Parang nag-iisip pa sila kung paano ba nila ito pasinungalingan o itatago, mga kababayan. So kahapon, nung nagsalita siya sa Palawan, itong si Bangag ay hindi daw gagamit ng dahas ang Pilipinas. Hindi daw tayo mananakot o gagawa ng mga, pinsala o pag-aaklas sa China at hindi daw tayo mananakit. Yun ang sabi ni Bangag Jr. Di naduwag. Akala ko ba tuwang-tuwa kayo kay Bangag dahil siya ay matapang? Akala ko ba yung mga dating dilawan pinklawan na mga politiko ay natutuwa kay Bangag Jr. na ipagtatanggol niya kayo? Okay, ipagtatanggol niya ang ating soberenya. Laging ganyan terminology. Ipagtatanggol ang Pilipinas. Bakit ngayon hindi siya gagamit ng dahas? Di ba? Akala ko ba nagtapang-tapangan siya? At ang sabi pa nga niya doon, sabi niya sa kanyang speech doon na binabasa niya lang naman at hindi niya isinasa puso at hindi niya sinasa isip dahil lagi siyang bangag, sabi niya, in the performance of our duties, we will not resort to the use of force or intimidation or deliberately inflict injury or harm to anyone. O to anyone, samantalang tayo, yung ating sundalo ay naputol yung hinlalaki. Kung si Marcos Jr. ay nakipag-usap sa China, di ba, pag-upo pa lang niya, dahil 2 taon na, kesa magtapang-tapangan siya dahil kakampihan namin kayo dito sa Amerika, baka hindi naputulan ng daliri itong si Jeffrey Facundo. At pinagsisinungaling ng gobyernong ito na ito daw ay misunderstanding lang. Misunderstanding, naputulan na ng hinlalaki, tapos ngayon uurong? Di ba? Nasaan na yung bumibilib kay Marcos Jr. na matapang siya? Ngayon, hindi daw pala tayo lalaban. Di ba? Wala daw na masasaktan na kahit sino. Di ba? Sa side ng China, definitely, yun ang ibig na sabihin. Pero tayo ay putulan na ng daliri. It's equivalent na nagurgur na yung ating kababayan. Kasi what if kung yung ulo ang naputol? Di ba? Ano gagawin?
Ang sabi pa niya, hindi daw magsisimula ng bang-bang-bang ang Pilipinas at hindi daw natin gawain ang Pilipinas na mag-udyok ng kaguluhan. At ang sabi niya, ang gobyerno daw ay nakatutok sa pagbibigay ng mga mapayapa at maayos na buhay sa Pilipino. Really? Sinungaling. Anong hindi mag-uudyok ng kaguluhan? Yung paghaharang nila ng mga truck diyan sa outbang ng Maisog Rally, hindi ba yan pag-uudyok ng kaguluhan? Yung pag-hire nila sa Bustos, Bulacan ng mga tambay doon na may mga yantok na handang hampasin ang ating mga maisog na humakbang. O ayaw mo ngayon makipaglaban sa China na duwag ka. Pero sa kapwa Pilipino, gusto nyong paluin ng yantok, gusto nyong gurgurin. Okay? Katulad ni Attorney Vic na may death threat ngayon na pinasurveillance ng bangag na gobyernong ito. And now, ngayon, naduwag siya sa China. Ito pa sa statement niya, ni Bangag. Sabi niya, "We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live. By that, we march by." Julul! Really? Hindi ka nag-instigate ng war? Pero yung pinadala mong ginayupa ka na 2 batalyon doon sa Davao kung saan nilusob ninyo, hinaras ninyo ang mga members ng KOJC, nakulang na lang, gurgurin nyo silang lahat kung wala lang video. Etong kasinungalingan mo na prosperous life for every Filipino. Anong prosperous life? Hell, prosperous hell ang binibigay mo sa taong bayan. Sinungaling to mga kababayan. So hindi ko alam, alam naman natin na Bangag, kaya naman paiba-iba siya ng statement. At sabi niya, maninindigan ang Pilipinas. Okay? At hindi ito, dapat tayo ay magkalma-kalma lang, chuchu-chuchu. Kasinungalingan, maninindigan, naputol na eh. Oh, di ba may backup tayo dyan? Nadyan ang EDCA sites namin. Bakit hindi nyo pabangbangin yung mga nagputol ng yung lalaki? Anong ibig sabihin yan mga palangga? Sabi pa niya, history itself can tell that we have never in the history of Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that we presently enjoy. No! Sinungaling, kayo lang ang nag-e-enjoy, kayo lang ang tumatama sa loto, kayo lang ang nagsismuggling, kayo lang ang nagpapakalat ng pulburon, kaya ini-enjoy nyo lahat ng corruption. Yan ang katotohanan, mga palangga. Ang sabi pa ni Kuting ninyo, kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit kanino man. Eh naputulan na ng daliri, ano pa ginagawa mo? Hindi magpapaapi, utod na ang daliri? Kung talagang ayaw mong masaktan ang mga sundalo dyan o mga Navy, whoever they are, dyan sa Ayungin Shoal o sa South China Sea, pag-upo mo, inayos mo na. Inayos mo ang relasyon ng Pilipinas at China. Dahil sila willing to diplomacy. Ikaw lang ang nagsiga-sigaan ngayon. Anong tingin sa atin ngayon ng China? 'Di ba? Sa kanilang actually may nag-send sa akin, mga palangga, mayroong article sa China na tinatawag tayong unggoy. Okay. Tinatawag tayong unggoy. Itong article na ito, ayan ang pangalan ng, actually, pinost ito ng Philippines Defense Forces Forum. The official Weibo account of Communist China's Ministry of Public Security openly mocked Filipinos as monkeys following the recent clash between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy and Ayungin Shoal. The post suggests that the Philippine Navy is incompetent and compares them to monkeys. Nakita niyo yung pang-ano sa atin? 'Di ba? Ang tingin sa atin, hindi tayo gaganituhin ng China kung nakipag-ugnayan na ang bangag na presidente ito. At sabi pa dito sa post, the Ministry of Public Security in the Principal Police Authority of Communist China, its official Weibo account, has 32 million followers. O, ayan po. Ayan, nakita nyo? O, nakita nyo yung picture, mga palangga. Ito pala. Ayan. Ayan. Sinend sa atin. Oh, hindi lang natin mabasa. O yan, ginaganayan tayo. See? Hindi
Hindi tayo dapat ganito kung karespeto ang ating presidente. Di ba? Walang silbi. Okay? Walang silbi ang mga salita ni Kuting na hindi tayo magpapasupil kahit kay Nino man, utod na ang tudlo ni Facundo. At binigyan na ng award na yan. Kung ako kay Facundo, pinalunok ko kay Marcos Jr. yung award na yan eh. Tapos during the interview ng media, ayaw nyo pang magsalita yung si Facundo. Never natin narinig kasi sabi ni Jeffrey Facundo, ang magsasalta daw sa kanya, hindi daw siya pwede masalta kasi dapat daw yung mas mataas sa kanya. Kaya nga ang question ko, bakit hindi niya for transparency, bakit hindi niya ikwento kung ano talaga ang naganap? Hindi yung sila Bersamin na walang alam ang magkwento-kwento at si Kuting. Wala naman sila dun sa kaganapan na kung saan nagkaroon ng girian. Di ba? Nagdakdak lang itong si Marcos dyan sa ano na yan, sa Westcom headquarters na yan, para pa-award-award, mag-emote